Isang gabi ng hagupit ng bagyo, itinapon ng sariling anak ang kanyang mga magulang sa dilim ng abandoned tunnel upang agawin ang lupang pinagmumulan ng tubig ng buong baryo. Habang nagdiriwang ang taksil na menahe sa kanilang marangyang buhay, isang lumang radyo ang magbubunyag ng katotohanan sa buong sagada. Bago mabaon sa limot ang katarungan, babangon ang pagmamahal na sinubok ng pagtataksil. Sino ang totoong magbabayad sa huli? Iwan mo na sila dyan, Gabo. Huwag ka nang mag-aksaya ng panahon sa dalawang matandang yan na walang ibang iniisip kundi ang ibang tao kaysa sa sarili nilang anak. Ang matalim na boses ni Clarice ay humiwa sa ugong ng hangin at buhos ng ulan sa gilid ng bundok ng Sagada. Sa gitna ng lumalakas na bagyo, nakatayo si Belen sa basang kalsada. Hawak ng kanyang nanginginig na mga kamay ang isang plastik na naglalaman ng bagong ginansilyong kulay kape na sweater. 3 buwan niyang pinagpuyatan ng damit na yon, tinitiis ang kirot ng rayuma sa kanyang mga daliri para lamang may maisuot ang kanyang kaisa-isang anak na si Gabo sa malamig na panahon ng tag-ulan. Ngunit sa bawat katagang lumalabas sa bibig ng kanyang manugang, tila unt-unting nagiging yelo ang dugo sa kanyang mga ugat. Ang swallowed, na para sa lalamunan ni Belen, ay mas masakit pa kaysa sa anumang sugat sa katawan. Nadulas mula sa kanyang napahid na mga daliri ang plastik ng sweater na hulog ito sa maputik na tubig sa kanyang paanan nang hindi man lamang niya namamalayan. Ang kanyang paningin ay nakatutok lamang sa muka ng kanyang anak na si Gabo na nakatayo sa tabi ng pintuan ng lumang tunnel ng kuryente na matagal nang abandonado. Gabo anak! Ang mahinang usal ni Belen, ang kanyang boses ay halos kainin ng kulog na gumugulong sa kalawakan. Ano ba ang sinasabi ni Clarice? Akala ko ba ay dadalhin niyo kami ng amang mo sa evacuation center sa bayan? Hindi tumingin si Gabo sa mga mata ng kanyang ina. Nakatitig lamang ang lalaki sa basang semento pilit na iniiwasan ang matang puno ng pagmamahal at pagtataka ng matanda. Sa kabilang gilid, lumapit ang attorney na si Manolo Dizon, hawak ang isang makapal na folder na pinalaligiran ng plastik upang hindi mabasa ng ulan. Tioy Ernesto Tiyay Belen, maging practical na tayo, ang malamig na sabi ni Manolo habang binubuksan ng pinto ng bakal na rehas ng tunnel. Sa ilalim ng lupang ito, ligtas kayo sa hangin, pero bago kami umalis para kumuha ng saklolo, kailangan ninyong pirmahan ang papel na ito. Ito ang kasunduan para sa paglipat ng titulo ng lupa sa pangalan ni Gabo. Kapag hindi nyo ito pinirmahan, walang bangko na magpapautang sa anak nyo at makukulong si Gabo dahil sa mga utang sa proyekto. Lumapit si Ernesto, inilagay ang kanyang braso sa harap ng kanyang asawa upang protektahan ito. Ang kanyang lumang coat ay basang-basa na. Ngunit ang kanyang tayo ay nananatiling matatag tulad ng mga puno ng pine sa sagada. Sa loob ng kanyang bulsa, nakatago ang isang lumang emergency radio, isang kagamitang saksi sa buong buhay niya bilang technician. Nagsisinungaling ka, Manolo, ang seryosong pahayag ni Ernesto. Ang kanyang boses ay may lalim na nagpatigil sa hangin. Ang lupang ito ay hindi lamang para sa pamilya natin. Ang bukal sa ilalim ng lupaing ito ang nagbibigay ng inuming tubig sa higit 40 pamilya sa baryo. Kapag ibinenta nyo ito sa mga investor ng resort, tatapusin ninyo ang buhay ng buong Sagada. Gabo, alam mo yan, dito ka lumaki? Si Clarice ay humakbang ng pabalang, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Huwag ka na magmalinis, matanda. Ang sinasabi mong baryo, wala silang pakialam kapag naghihirap ang anak mo. Wala silang pambayad sa mga utang ni Gabo. Palagi na lang ba ang ibang tao ang iisipin nyo? Kailan nyo ba iisipin ang sarili nyong dugo? Mabilis na pumasok si Clarice sa puwang sa pagitan ng mag-asawa. Sa isang marahas na galaw, inagaw niya ang bag na hawak ni Belen, ang bag na naglalaman ng mga maintenance na gamot ni Ernesto sa alta presyon, ang kanilang flashlight at ang huling telepono na maari nilang gamitin sa saklolo. Ano ba, Clarice? Ibalik mo yan? Ang sigaw ni Ernesto habang sinusubukang abutin ang bag. Ngunit mabilis na itinapon ni Clarice ang bag sa malalim na bangin sa gilid ng kalsada. Ang tunog ng pagkahulog nito sa gitna ng mga basang halaman ay nawala sa gulo ng bagyo.
Pumasok kayo sa loob, ang galit na utos ni Clarice habang itinutulak ang dalawang matanda sa loob ng madilim at malamig na tunnel. Nawala ng balance si Belen at napaluhod sa basang semento sa loob ng rehas. Mabilis siyang dinaluhan ni Ernesto, inaalalayan ng kanyang balikat habang ang dalawa ay nakatayo sa harap ng nakabuksan na pintuan ng bakal. Nakatayo si Gabo sa may pinto, hawak ang malaking kadena at ang kulay itim na lock. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ang kanyang muka ay namumutla sa gitna ng patuloy na pagpatak ng ulan sa kanyang ulo. Gabo? Anak ko! Ang mahinang tawad ni Belen, ang kanyang mga kamay ay umaabot sa bakal na pintuan. Pilit na hinahanap ang kamay ng kanyang kaisa-isang anak. Huwag mong gagawin ito. Huwag mo kaming iwan ng amang mo sa dilim. Pinalaki ka namin ng may takot sa Diyos. Tuminging si Gabo sa kanyang ina. Sa isang saglit, nakita sa kanyang mga mata ang isang malaking lamat ng pag-aalinlangan at sakit. Ngunit bago pa siya makapagsalita, humawak si Clarice sa kanyang braso. Ang mga daliri nito ay baon sa kanyang balat habang bumubulong ng may matinding panggigipit. Isara mo yan, Gabo. Kapag hindi mo isinara yan, bukas na bukas din ay makukulong ka at mawawalan tayo ng bahay. Isipin mo si Mara. Isipin mo ang hinaharap natin. Ipinikit ni Gabo ang kanyang mga mata. Sa gitna ng dilim sa kanyang isip, tuluyang namatay ang huling natitirang liwanag ng kanyang pagiging anak. Sa isang mabilis at marahas na galaw, itinulak niya ang mabigat na pintuang bakal patungo sa gilid. Ang bakal ay naglapat sa kapwa bakal nang may lakas na nagpatinig sa puso ng mag-asawa. Isinaksak ni Gabo ang malaking kadena at inikot ang lock hanggang sa ito ay tuluyang mag-lock. Tumingin si Gabo sa pamamagitan ng mga bakal na rehas sa dalawang matandang nakatayo sa dilim. Ang kanyang boses ay naging malamig, walang buhay at puno ng kasalanan na hindi na mabubura kailanman. Wala nang babalik para sa inyo. Ang huling salitang lumabas sa bibig ni Gabo. Mabilis silang tumalikod ni na Clarice at Manolo patungo sa nakaparadang sasakyan. Ang mga ilaw ng kotse ay mabilis na lumayo hanggang sa ang pulang liwanag nito ay tuluyang swallowed ng makapal na suwang at ulang ng sagada. Naiwan ang ganap na kadiliman sa loob ng tunnel. Napaluhod si Belen sa malamig na semento, ang kanyang mga daliri ay nakakapit pa rin sa kalawanging bakal ng pinto. Ang ulan sa labas ay nagsisimulang magdala ng putik at maliliit na bato na pumapasok sa ilalim ng pintuan. Sa kanyang tabi, naramdaman niya ang kamay ni Ernesto na yumakap sa kanyang balikat, ang mainit na hininga ng kanyang kabiyak sa gitna ng malamig na hangin ng yungib. Sa loop ng panloop na bulsa ng coat ni Ernesto, ang maliit na ilaw ng kanyang lumang radyo ay dahan-dahang kumislap sa kulay pulang liwanag. Habang ang tubig mula sa bagyo ay nagsisimulang magipon sa kanilang mga paanan, tiningnan ni Belen ang kadiliman sa kanyang paligid. Ang tanong na umalingaw-naw sa kanyang shattered na kaluluwa ay mas malamig pa kaysa sa bagyong nagangalit sa labas. Paano naisara ng isang anak ang pinto sa mga magulang na nagbigay sa kanya ng buhay at paano pa tinitibok ng puso ng isang ina ang pagmamahal para sa taong nagbaon sa kanya sa dilim? Sa loob ng abandonadong tunnel, ang dilim ay tila isang mabigat na kumot na pumipigil sa bawat hininga. Ang malamig na tubig mula sa bagyo sa labas ay patuloy na pumapasok sa ilalim ng bakal na pintuan, lumilika ng isang mabagal ngunit tiyak na pagtaas ng antas ng baha sa paanan ni na Ernesto at Belen. Ernesto, ang anak natin? Ang mahinang usal ni Belen, ang kanyang boses ay nanginginig sa gitna ng lamig at matinding pighati. Si Gabo? Talaga bang inisip niyang mamatay tayo rito? Lumuhod si Ernesto sa basang semento sa tabi ng kanyang asawa. Inabot ng kanyang magaspang na kamay ang malamig at nanginginig na mga daliri ni Belen. Sa kabila ng kadiliman, pilit niyang inilapit ang kanyang mukha sa asawa upang maramdaman nito ang kanyang hininga. Belen, huminga ka lang. Ang mahinang bulong ni Ernesto pilit na pinatatakpan ng sariling takot sa pamamagitan ng malamig at maingat na boses. Tumingin ka sa akin. Papakainin pa natin ang mga manok bukas sa bukid. Hindi tayo mamamatay sa lugar na ito.
Sa loob ng kanyang basang coat ang maliit na kulay pulang ilaw ng lumang emergency radio ay patuloy na kumikislap. Dahan-dahang inilabas ni Ernesto ang kagamitan dahil sa kanyang dekada ng karanasan bilang technician sa mga bundok, pamilyar sa kanya ang bawat pihitan at pindutan ng lumang transceiver na ito. Inikot niya ang maliit na dial upang hanapin ang frequency ng emergency broadcast, ngunit bago pa man niya mahanap ang tamang linya, ang speaker ang radio ay naglabas ng mahinang tunog ng pagsasalita mula sa labas ng tunnel. Ang sensitibong antena ng lumang radio ay nakasagap ng signal mula sa dalawang malapit na walkie-talkie na ginagamit ni na Clarice at Manolo habang naglalakad patungo sa kanilang kotse. Sigurado ka bang mabaon sila ng guho, Manolo? Ang larinig na boses ni Clarice mula sa maliit na speaker ng radio malamig at walang anumang bakas ng pag-aalinlangan. Ayaong magkaroon ng anumang bakas kapag dumating ang mga investigador ng insurance bukas. Huwag kang mag-alala, Clarice, ang sagot ng abogado na si Manolo sa pamamagitan ng signal. Ang lupa sa itaas ng tunnel ay malambot na dahil sa ulan. Sa loob ng 2 oras, matatabunan ng tuluyan ang pintuang yon. Ang lalabas sa ulat ay napatid sila sa dilim habang nagtatago sa bagyo. Si Gabo na ang bahalang umiyak sa harap ng media. Nakinig si Belen sa bawat salita na lumabas sa radyo. Ang kanyang kamay ay napahawak ng mahigpit sa braso ni Ernesto. Ang kanyang mga kuko ay halos bumaon sa basang tela ng jacket ng kanyang asawa. Ang pighati sa kanyang puso ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at matinding katotohanan ang kanyang anak ay ginamit. At ang kanilang mga buhay ay itinapon na parang walang halaga. Pinalitan ni Ernesto ang setting ng radio upang simulan ang pag-record sa panloob na memory chip ng lumang kagamitan. Ang bawat salita ng malupit na plano ay naitala sa maliit na aparato. Hindi tayo pwedeng manatili rito, Belen, ang bulong ni Ernesto habang itinago ang radio pabalik sa kanyang panloob na bulsa. Gagamitin natin ang lumang daanan ng bentilasyon. Noong batang technician pa si Ernesto, siya ang isa sa mga nagdisenyo ng emergency maintenance blueprint ng tunnel na ito. Naalala niya ang isang makitid na daanan ng hangin sa likod ng lumang generator room, isang puwang na humahantong sa likurang bahagi ng sate ng bundok. Dahan-dahang itinayo ni Ernesto si Belen. Sa gitna ng ganap na kadiliman, ginamit ni Ernesto ang kanyang natitirang pakiramdam sa dingding ng tunnel upang gabayan ang kanilang mga hakbang. Ang bawat hakbang ay may kasamang sakit. Ang tuhod ni Belen ay may sugat mula sa pagkahulog, habang ang dibdib ni Ernesto ay kumikirot sa kawalan ng sapat na gamot sa alta presyon. Nakarating sila sa ilalim ng maliit na parisukat na pintuan ng ventilation shaft. Ang bakal na takip nito ay kalawangin na at nakasara. Sinubukan ni Ernesto na itulak ito gamit ang kanyang balikat, ngunit ang lumang bakal ay hindi gumagalaw. Ernesto, hindi ko na kaya, ang mahinang usal ni Belen. Ang kanyang mga binti ay nanginginig sa matinding pagod at lamig ng tubig na umabot na sa kanilang mga binti. Tumingin si Ernesto sa kanyang asawa. Sa gitna ng dilim, inalala niya ang lahat ng taon ng kanilang pagsasama, ang mga umaga sa plantation ng kape, ang mga pangarap na itinayo nila para kay Gabo, at ang pangako niyang protektahan ang pamilyang ito. Belen, isipin mo ang bukal ng tubig sa ating lupa? Ang maingat na sabi ni Ernesto habang muling puminpino ang kanyang tayo. Kapag namatay tayo rito, kukunin nila ang tubig, kauhawin ang mga bata sa baryo. Hindi natin hahayaang mangyari yon. Gamit ang buong bigat ng kanyang katawan at ang natitirang lakas ng kanyang pagmamahal sa buhay, muling itinulak ni Ernesto ang kalawanging takip ng bentilasyon. Ang lumang bakal ay dahan-dahang nabuksan ng may matinding pagtaas ng alikabok at amag. Isinampa ni Ernesto si Belen sa makitid na bunganga ng daanan. Ang puwang ay napakasikip, sapat lamang para sa isang taong gumagapang sa basang semento at lumang dumi ng ibon. Kasunod na gumapang si Ernesto sa likod ng kanyang asawa, itinutulak ang mga paa nito kapag ito ay nawawala ng lakas. Habang gumagapang sila sa loob ng makitid na daanan,
Narinig nila mula sa malayo sa kanilang likuran ang isang malakas na tunog ng pagguho. Ang pangunahing pinto ng tunnel ay tuluyan ng natabunan ng daan-daang toneladang putik at malalaking bato mula sa itaas ng bundok. Ang hangin sa loob ng shaft ay biglang naging mabigat at puno ng alikabok. "Kumapang ka pa, Belen! Malapit na tayo!" ang sigaw ni Ernesto sa gitna ng pag-ubo. Pagkalipas ng halos kalahating oras ng pilit na paggapang sa dilim, naramdaman nila ang malamig na patak ng ulan mula sa labas. Ang dulo ng ventilation shaft ay nakabukas sa gitna ng makapal na pako at pine trees sa likurang bahagi ng bundok. Unang lumabas si Belen sa basang damuhan, pilit na humihinga ng sariwang hangin ng gabi. Kasunod na lumabas si Ernesto. Ang kanyang mukha ay puno ng putik at sugat mula sa matutulis na bato sa loob ng daanan. Nakatayo sila sa gitna ng bagyo, ligtas mula sa libingan ng semento. Ngunit ang kanilang mga katawan ay wala nang natitirang lakas. Tumingin si Belen sa kalawakan ng madilim na bundok. Ang kanyang paningin ay nagiging malabo dahil sa matinding pagod at lamig. "Ernesto!" ang huling usal ni Belen bago tuluyang nawala ng malay ang kanyang katawan at bumagsak sa basang damuhan. Lumuhod si Ernesto sa tabi ng kanyang asawa, pilit na inaangat ang ulo nito mula sa putik. Sa gitna ng hagupit ng hangin at ulan, nakarinig si Ernesto ng tunog ng mga yabag ng tao na mabilis na lumalapit mula sa mga puno ng pine. Sa kanilang harapan, mga yabag ng taong may hawak na lumang ilaw sa gitna ng kadiliman. Ang liwanag mula sa isang lumang lampara ay dahan-dahang gumapang sa mga mata ni Belen. Naramdaman niya ang init ng basahang nakapatong sa kanyang noo at ang amoy ng pinakulong dahon ng sambong na nagmumula sa isang palayok sa gilid ng silid. "Huwag ka munang gumalaw, Belen," ang mahinang boses ng isang matandang babae ang marinig niya. Nakatayo sa tabi ng papag si Aling Cora, isang pampublikong komadrona na matagal nang nagparetiro at nag-iisang naninirahan sa isang munting kubo sa gitna ng pine forest sa Satenang Sagada. Sa kabilang sulok ng silid, nakaupo si Ernesto sa tabi ng kalan. Ang kanyang mga kamay ay hawak ang isang basang mainit na tsokolate, habang ang kanyang basang coat ay nakasabit malapit sa apoy. "Cora?" ang mahinang usal ni Belen, ang kanyang boses ay paos pa rin. "Paano?" "Nakita kayo ni Ernesto sa gilid ng bundok habang naghahanap ako ng mga halamang gamot bago bumagsak ang bagyo," ang paliwanag ni Cora, habang maingat na pinupunasan ang putik sa braso ni Belen. "Ligtas kayo rito. Walang sinuman sa bayan ang nakakaalam na narito kayo." Mabilis na tumayo si Cora at kinuha ang lumang telepno sa ibabaw ng mesa. "Kailangan kong tawagan ng mga pulis sa bayan. Ang ginawa sa inyo ni na Clarice at Gabo ay isang malaking krim, and hindi pwedeng manatiling malaya ang mga taong yon matapos kayong iwan sa ilalim ng lupa." "Huwag, Cora," ang mabilis at matatag na utos ni Ernesto mula sa tabi ng kalan. Napatigil si Cora, nakatitig sa matanda nang may matinding pagtataka. "Ernesto, nababaliw ka na ba? Halos mamatay ang asawa mo sa loob ng tunnel na yon. Kapag hindi natin itinawag ito sa pulisya, makukuha nila ang inyong lupa at ibebenta sa mga dayuhan." Inilabas ni Ernesto ang lumang radio mula sa kanyang bulsa at inilagay ito sa ibabaw ng kahoy na mesa. Pinalabas niya ang naitalang pag-uusap ni na Clarice at Manolo. Ang malamig na boses ng dalawa na nagpaplano ng fraud at insurance claim ay umalingaw-ngaw sa maliit na kubo. Ang recording na ito ay patunay pa lamang ng kanilang plano. Ang maingat na paliwanag ni Ernesto, ang kanyang mga mata ay puno ng malalim na karunungan at bighati. "Kapag lumabas kami ngayon ng walang kumpletong ebidensya sa bangko at sa mga pekeng kontrata, gagamitin ni Clarice ang kanyang mga abogado upang ibuhos ang buong kasalanan kay Gabo. Si Gabo ang makukulong samantalang si Clarice at si Manolo ay tatakas dala ang pera." Lumapit si Belen sa tabi ng kanyang asawa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatingin sa apoy sa kalan.
Ang mga luha na pilit niyang pinipigil ay dahan-dahang pumatak sa kanyang mga pisngi. Hindi ko ipagtatanggol ang kasalanan ng anak ko Cora. Ang umiiyak na sabi ni Belen, ang kanyang boses ay puno ng nawasak na pag-asa ng isang ina. Pinarusahan niya kami ng amang niya. Ngunit kung lalabas kami ngayon, hindi lang ang buhay namin ang mawawala. Ang bukal ng tubig na buhay ng buong baryo ay tuluyang makukuha ng mga masasamang tao na yon. Kailangan natin ng sapat na patunay upang mailigtas ang tubig at mailangtad ang totoong utak ng krimeng ito. Lumapit si Aling Cora sa kinaroroonan ni Belen. Sa halip na magtanong pa ng maraming bagay, kinuha ng matandang kumadrona ang isang malaking mangkok ng mainit na tinolang manok at inilagay ito sa harap ni Belen. Binalot niya ng isang makapal na kumot ang nanginginig na balikat ng kanyang kaibigan. "Kumain ka muna, Belen," ang malambot na sabi ni Cora habang hinahawakan ng kamay ng matanda. "Kailangan niyo ng lakas kung lalaban kayo para sa katarungan." Habang kumakain sina Belen at Ernesto, binuksan ni Ernesto ang panloob na bulsa ng kanyang lumang coat upang tuyuin ang mga basang papel na naiwan doon. Sa gitna ng mga lumang resibo ng kape, nakakita si Ernesto ng isang maliit at nakatuping papel, isang resibo ng bangko na may petsa noong nakaraang buwan, nakapangalan kay Gabo. Kumunotan ni Ernesto habang binabasa ang halaga sa resibo. Ang halagang nakasulat doon ay hindi tumutugma sa sinasabi ni Clarice na milyon-milyong utang ng kanyang anak. May isang malaking hindi pagkakatugma sa mga numero. May mali sa mga utang ni Gabo, ang mahinang bulong ni Ernesto sa sarili habang tinititigan ang basang papel. Lumabas si Ernesto at si Cora sa maliit na beranda ng kubo upang ayusin ang isang mahabang wire ng antena na ikinabit nila sa pinakamataas na sanga ng puno ng pine. Sa pamamagitan ng wire na ito, mas malinaw na nasagap ng transceiver radio ang frequency ng pampublikong istasyon sa bayan. Habang iniikot ni Ernesto ang dial sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, ang boses ng tagapagbalita sa radyo ay biglang naging malinaw mula sa speaker. "Isang malungkot na balita para sa buong Sagada," ang pahayag ng tagapagbalita. "Rasyonal na idineklara ngayong umaga ng pamahalaang lokal at ng pamilya Salcedo na nawawala at ipinagpapalagay na patay na ang mag-asawang Ernesto at Belen Salcedo matapos matabunan ng matinding guho ang ilalim ng bundok. Isang pampublikong misa ang gaganapin bukas sa pangunguna ng kanilang menahe na si Clarice Salcedo." Napatigil ang kamay ni Ernesto sa dial ng radyo. Sa loob ng kubo, ang usok mula sa mainit na mangkok ng tinola sa mesa ay dahan-dahang tumataas sa hangin na nag-iiwan ng isang tahimik ngunit mabigat na pangako ng pakikipaglaban. Ang pampublikong platsa ng bayan ay napuno ng mga tao, bulaklak at mga reporter mula sa iba't ibang pahayagan sa lalawigan. Sa gitna ng entablado, nakasabit ang isang malaking tarpaulin na may litrato ni na Ernesto at Belen, pinaliligiran ng mga puting kandila na dahan-dahang tinutunaw ng init ng araw. "Napakasakit para sa amin, lalo na sa asawa kong si Gabo," ang umiiyak na pahayag ni Clarice sa harap ng mga nakatutok na kamera at microphone. "Ang aking mga biyenan ay napakabait na mga tao. Ang huling pangarap nila bago sila nawala sa gitna ng guho ay ang makitang maayos at maunlad ang aming lupain sa pamamagitan ng Cloud Paradise Eco Resort. Gagawin namin ang lahat upang matupad ang pangarap na yon para sa kanila." Pinunasan ni Clarice ang kanyang mga pisingi gamit ang isang puting panyo, pilit na ipinapakita ang kanyang namumulang mga mata sa mga mamamahayag. Ngunit sa likod ng kanyang panyo, ang kanyang mga labi ay may lihim na ngiti ng tagumpay. Nakatayo si Gabo sa sulok ng entablado malayo sa mga kamera. Ang kanyang mukha ay namumutla, ang kanyang mga kamay ay nakatago sa bulsa ng kanyang barong, habang nakatitig sa sahig. Sa bawat pakikiramay ng mga tao na lumalapit sa kanya, tila isang mabigat na bato ang idinaragdag sa kanyang dibdib. Hindi niya magawang tumingin sa malaking larawan ng kanyang mga magulang. Ang bawat kandilang nakasindi ay tila nagpapaalala sa kanya ng madilim at malamig na tunnel kung saan niya iniwan ang mga ito.
Lumapit sa kanya si Manolo Dizon, may hawak na baso ng tubig at tinapik ang kanyang balikat. Ayusin mo ang mukha mo, Gabo, ang mahinang bulong ni Manolo, sapat lamang para sa kanila dalawa. Maraming reporter ang nakatingin sa iyo. Kapag nagmukha kang kahina-hinala, masisira ang lahat ng pinaghirapan natin. Manolo, hindi ko na yata kaya ito, ang nanginginig na sagot ni Gabo. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Bawat gabi naririnig ko pa rin ang tunog ng kadena sa pinto. Huwag kang malambot, ang banta ni Manolo habang lumalayo ng may pekeng ngiti sa mga tao. Isipin mo ang milyon-milyong piso na papasok sa account mo bukas. Sa kabilang bahagi ng plaza, mabilis na lumapit si Tia Bebang, ang kilalang chismosa, at tuso sa baryo, bitbit ang isang basong juice. Gabo, nakikiramay ako sa nangyari, ang sabi ni Tia Bebang. Ang kanyang mga mata ay pilit na sumisipat sa mukha ng lalaki. Pero alam mo, sa tingin ko, paro sana rin siguro ito ng langit sa kanila. Kung pumirma sana sila Ernesto sa pagbebenta ng lupa noon, hindi sana sila inabot ng satle sa bundok habang nagtatago. Masyado kasi silang matigas ang ulo tungkol sa tubig na yan. Ang bawat salita ni Tia Bebang ay tila isang munting karayom na bumaon sa puso ni Gabo. Naramdaman niya ang matinding pag-init ng kanyang mukha, hindi dahil sa galit kay Tia Bebang, kundi dahil sa matinding kahihiyan at katotohanang siya mismo ang medala sa kanyang mga magulang sa kamatayan. Tumalikod si Gabo nang walang sinabing anuman at mabilis na naglakad patungo sa kanilang lumang bahay sa gilid ng plantasyon ng kape. Ang bahay ay tahimik, walang tao at puno ng amoy ng tuyong dahon ng kape na paboritong ihanda ng kanyang ina tuwing umaga. Dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto ng kanyang mga magulang. Ang lahat ng gamit doon ay nananatiling maayos. Sa ibabaw ng lumang kahoy na mesa ni Ernesto, nakita ni Gabo ang isang maliit na frame ng larawan. Ito ang larawan niya noong 18 taong gulang pa lamang siya, suot ang kanyang medalya sa pagtatapos, habang ang kanyang ama at ina ay nakatayo sa kanyang gilid na may malalaking ngiti ng pagmamalaki. Hinawakan ni Gabo ang frame. Ang amoy ng lumang kahoy at kape ay tila bumuhay sa mga alaala ng kanyang kabataan, mga panahong wala pa siyang utang, mga panahong hindi pa siya natutukso sa pera, at mga panahong ang kanyang mga magulang ang kanyang pinakamatatag na kanlungan. Dahan-dahan siyang tumalikod sa mga bisita sa labas, humarap sa pader ng silid at lihim na pinunasan ang kanyang mga totoong luha gamit ang kanyang panyo. Ang kanyang balikat ay nanininig sa matinding pagsisisi na pilit niyang itinago sa buong mundo. Pumasok si Clarice sa kwarto. Ang kanyang mga takong ay lumika ng regular na tunog sa sahig na semento. Nawala ang kanyang muka ng pagdadalam, hati pinalitan ng isang seryoso at galit na ekspresyon. Gabo, kanina pa kita hinahanap sa labas, ang singhal ni Clarice, habang binubuksan ang mga drawer ng lamesa ni Ernesto. Nasaan ba ang susi sa gitnang drawer ng lamesa ng tatay mo? Marami akong kailangang hanaping dokumento ng lupa para sa pirmahan bukas, pero hindi ko mahanap ang susi kahit saan. Hindi ko alam, Clarice, ang walang buhay na sagot ni Gabo habang ibinabalik ang larawan sa mesa. Baka dala ni amang bago sila nawala. Kumuntong hininga si Clarice sa matinding inis, ngunit bago pa siya makapagsalita muli, ang kanyang telpo. No, sa bulsa ay nagsimulang mag-vibrate. Mabilis ning sinagot ang tawag mula sa kinatawa ng malaking dayuhang mamumuhunan. Hello, sir. Ang masiglang bati ni Clarice, ang kanyang boses ay biglang naging matamis. Opo, maayos na po ang lahat ng papeles ng mga matatanda. Opo, handa na po kami para sa paglilipat ng unang tranches. Ano po? Bukas na bukas din ay ipapadala nyo na ang unang 10 milyong piso sa account namin? Napatitig si Gabo sa kanyang asawa habang nakikinig sa usapan. Ang saya sa mukha ni Clarice ay tila isang malupit na paalala na sa bawat milyong piso na kanilang matatanggap, may 2 buhay ng magulang na kanilang ibinaon sa ilalim ng lupa. Ang gabi ay tahimik at malamig sa loob ng bagong project office ng Cloud Paradise Resort
na matatagpuan sa gilid ng bundok. Ilang kilometro lamang ang layo mula sa Satle. Sa loob ang marang yang disenyo ng opisina ay kumikinang sa ilalim ng mga makabagong ilaw. Isang bote ng mamahaling alak ang nakalagay sa ibabaw ng glass table, kasama ang 3 baso na puno ng pulang likido. Cheers para sa tagumpay natin, ang masayang sabi ni Clarice habang itinataas ang kanyang baso patungo kina Manolo at Gabo. Sa wakas, pagkatapos ng paghihirap natin, malapit na nating makuha ang unang malaking check mula sa dayuhang investor. Ininom ni Manolo ang kanyang alak ng may malaking kasiyahan. Sinasabi ko sa inyo, ang kailangan lang sa negosyo ay lakas ng loob at tamang diskarte. Walang magagawa ang mga tao sa baryo kapag nailipat na sa atin ang pinal na kontrata. Tahimik na nakaupo si Gabo sa tabi ng bintana. Hawak niya ang kanyang baso, ngunit ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nanginginig. Sa tuwing titingin siya sa madilim na bundok sa labas, tila nakikita niya ang mukha ng kanyang ina na umiiyak sa gitna ng ulan. Ang pang-ininig ng kanyang kamay ay naging dahilan upang matapon ng ilang patak ng pulang alak sa ibabaw ng basa ang kontrata na nakalatag sa mesa. Gabo, ano ba ang nangyayari sa iyo? Ang inis na saway ni Clarice habang mabilis na pinupunasan ng papel gamit ang tissue. Palagi ka na lang ganyan simula kahapon. Mukha kang nakakita ng multo. Clarice, masama lang talaga ang pakiramdam ko. Ang mahinang sagot ni Gabo habang inilalagay ang baso sa mesa. Gusto ko nang matulog. Bago pa man makasagot si Clarice, isang mahina at magaspang na tunog ng static frequency ang biglang narinig mula sa sulok ng silid. Napatigil ang 3. Sa ibabaw ng lumang metal shelf sa likod ng desk, nakalagay ang isang lumang transceiver radio. Isang lumang modelo na ginagamit sa mga bundok para sa komunikasyon. Ang radio na ito ay kabilang sa mga lumang kagamitan ni Ernesto na dinala ni Gabo mula sa bahay upang gawing dekorasyon o ireserba para sa komunikasyon ng mga manggagawa sa bundok. Ang static na tunog ay patuloy na lumalakas-lumilika ng isang regular at nakakarinding ingay sa loob ng selyadong opisina. Sino ang nag-iwan ng radyo na yan na nakabukas? Ang nagtatakang tanong ni Manolo habang lumalapit sa shelf. Ngunit bago pa man mahawakan ni Manolo ang aparato, ang static noise ay biglang nawala. Pinalitan ito ng isang malamig, seryoso at napakapamilyar na boses ng isang matandang lalaki. Ang kumuha ng tubig ng may tubig ay hindi kailanman makakatulog ng payapa. Nabitawan ni Gabo ang tissue na hawak niya. Ang kanyang buong katawan ay tila naging yelo. Ang boses na iyon ay boses ng kanyang ama si Ernesto. Ang tono nito ay hindi nagagalit, ngunit may kasamang malalim at nakapanindig balahibong katarungan na tila nanggagaling sa kabilang mundo. Ernesto? Ang nanginginig na bulong ni Manolo, dahan-dahang humahakbang paatras mula sa shelf habang nanlalaki ang kanyang mga mata sa takot. Mabilis na lumapit si Clarice, ang kanyang muka ay puno ng matinding galit at pagtataka. Sino ang gumagawa nito? Isang biro ba ito? Sino ang nasa kabilang linya? Kumarap si Clarice sa radyo at sumigaw. Magsalita ka! Sino ka? Walang sumagot mula sa kabilang linya, kundi ang tunog ng hangin at ang mabagal regular na pagpatak ng tubig na tila nanggagaling sa loob ng isang saradong yungib. Pagkatapos ng ilang segundo, ang radyo ay tuluyang natahimik. Gabo, sabihin mo sa akin, buhay ba ang mga magulang mo? Ang galit na sigaw ni Clarice habang miyayanig ang balikat ng kanyang asawa. Isang sabotahe ba ito? Paano nakapasok ang frequency na yon sa bago nating opisina? Hindi ko alam, Clarice. Ang hysterical na sagot ni Gabo habang napapaluhod sa semento tinatakpan ang kanyang 2 tainga gamit ang kanyang mga kamay. Patayin mo yan, pakiusap. Patayin mo ang radyo na yan. Mabilis na lumapit si Clarice sa shelf, hinawakan ng wire ng kuryente ng lumang radyo at marahas na binunot ang saksak nito mula sa saksakan sa pader. Ang radyo ay tuluyang nawala ng ilaw. Ayon, patay na walang multo, Gabo. Isang pambubus ka lamang ito ng mga pampublikong kalaban natin sa baryo.
ang hingal na sabi ni Clarice habang itinapon ang saksak sa sahig. Humarap si Clarice kay Manolo upang mag-usap tungkol sa seguridad ng opisina. Numit bago pa man sila makagawa ng unang hakbang, ang maliit na kulay pulang ilaw ng radio sa shelf ay muling sumindi. Ang static noise ay muling umalingaw-ngaw sa buong silid, mas malakas at mas matalim kahit na ang wire ng kuryente nito ay nakahandusay pa rin sa sahig na walang anumang koneksyon. Ang pulang alak na natapon sa puting kontrata sa ibabaw ng mesa ay dahan-dahang gumapang na mukhang sariwang dugo sa ilalim ng malamig na ilaw ng opisina. Ang gabi ay lumalim na. Nuit ang isip ni Gabo ay nananatiling gising. Naglalakad siya sa madilim na bakuran ng kanilang bahay, pilit na tinatakasan ang mga boses na tila bumubulong sa bawat sulok ng silid. Ang malamig na simoy ng hangin mula sa kabundukan ng Sagada ay dumadampi sa kanyang mukha. Ngunit hindi nito mapawi ang init ng kanyang nagdadalam, hating dibdib. Pumasok si Gabo sa loob ng kanyang nakaparadang sasakyan upang makasumpong ng tahimik na lugar. Isinandal niya ang kanyang ulo sa manibela, ipinikit ang kanyang mga mata habang binabalot ng matinding lungkot ang kanyang buong pagkatao. Sa gitna ng katahimikan sa loob ng kotse, ang dashboard radio ay biglang naglabas ng mahinang static frequency. Dahan-dahang namula ang screen ng digital receiver at isang malambot malumanay at mapagkalingang boses ang umalingaw-ngaw sa loob ng saradong sasakyan. "Gabo, anak ko!" Ang boses ng kanyang ina si Belen. Ang tono nito ay walang galit kundi puno ng matinding pangungulila ng isang ina. "Natatandaan mo pa ba kung saan itinago ng amang mo ang una mong relo nung naging inhinyero ka? Sabi ng amang mo noon ang oras ay mas mahalaga kaysa sa ginto dahil ito ang sumusukat sa ating mga pangako." Napabalikwas si Gabo sa kanyang upuan. Ang kanyang puso ay dahan-dahang tumitibok ng napakabilis. Ang kanyang hininga ay naging maikli at mabigat. Inay, buhay kayo?" Ang nanginginig na tanong ni Gabo sa hangin habang hinahawakan ng dashboard ng kotse gamit ang dalawang kamay. "Nasaan kayo? Patawarin niyo ako!" Bago pa man siya makasagot sa sarili, marahas na bumukas ang pinto ng kotse sa tabi ng driver's seat. Pumasok si Clarice, hinablot ang susi ng kotse upang patayin ang makina at ang radyo at hinarap ang kanyang asawa ng may matinding galit. "Ano ba ang ginagawa mo rito sa labas, Gabo?" Ang singhal ni Clarice habang pinapantayan ang nanginginig na mukha ng lalaki. "Nababaliw ka na ba talaga? Narinig ko ang boses sa labas. Sinasabi ko sa'yo, laro lang ito ng mga tao sa kooperatiba ng kape. Gumagamit sila ng mga lumang recording ng nanay mo upang sirain ang isip mo." "Hindi, Clarice, hindi yan lumang recording," ang umiiyak na sagot ni Gabo. "Ang tungkol sa rilo na yan, kaming tatlo lang ni Naamang at Inay ang nakakaalam. Walang ibang tao sa baryo ang nakakaalam kung saan itinago ang relong yon. Huwag mo akong simulan sa mga kwento ng multo, Gabo." Ang galit na pagpigil ni Clarice habang itinutulak ang balikat ng kanyang asawa. "Isipin mo ang kontrata, ang pera ay papasok na bukas. Huwag mong sisirain ang lahat dahil lamang sa takot." Mabilis na lumabas si Clarice at isinarang muli ang pinto ng kotse. Tahimik na umupo si Gabo, ngunit ang kanyang isip ay hindi na mapatatahimik na mga salita ng kanyang asawa. May isang bagay na kailangan niyang kumpirmahin. Lumabas siya ng sasakyan at dahan-dahang naglakad patungo sa lumang bodega sa ilalim ng kanilang bahay, isang lugar na puno ng mga lumang gamit sako ng kape at mga kalawanging makina. Kinamit niya ang liwanag ng kanyang telepno upang hanapin ang daan sa gitna ng mga estante. Sa pinakailalim na bahagi ng isang lumang cabinet, nakita niya ang isang maliit na kahoy na kahon na gawa sa mahogany ang kahon, kung saan itinago ng kanyang ama ang kanyang kauna-unahang relo. Noong araw na nakapasa siya sa board exam, marahang ipinatong ni Gabo ang kamay sa ibabaw ng kahon. Kumapit sa kanyang mga daliri ang makapal na alikabok. Bigla niyang naalala ang araw na ibinigay sa kanya ng kanyang ama ang lumang relo.
Mahigpit siyang niyakap nito at pinaalalahan ng lagi niyang pahalagahan ang pangalang Salcedo. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Ngunit nang makita niya ang nasa loob tila saglit na tumigil ang kanyang paghinga. Ang kahon ay walang laman na relo. Sa loob nito, sa ibabaw ng lumang pulang tela, ay may nakalagay na isang sariwa at basang dahon ng pine tree, isang dahon na nagmula lamang sa pinakamataas na bahagi ng bundok kung saan matatagpuan ang mga pine forest ng Sagada. Ang amoy ng sariwang pine ay mabilis na humalo sa amoy ng alikabok ng lumang bodega. Gabo! Ang boses ni Clarice ay biglang umalingaw-ngaw mula sa hagdanan ng bodega. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis na lumalapit sa kinaroroonan ng lalaki. Tumingin si Clarice sa hawak na kahon ng kanyang asawa at sa sariwang dahon sa loob nito. At ang kanyang mga mata ay dahan-dahang nanlaki sa matinding pag-aalinglangan at galit. Ang sasakyan mula sa Baguio ay huminto sa tapat ng bahay ng mga Salcedo. Bumaba si Mara, ang 20 taong gulong na anak ni Gabo at Clarice. Hawak niya ang kanyang backpack. Ang kanyang mga mata ay pinaliligiran ng lungkot at pagod matapos mabalitaan ang biglang pagkawala ng kanyang mga lolo at lola sa gitna ng Satle. Mabilis na lumabas si Clarice mula sa pinto upang salubungin ang kanyang anak. Pilit na ibinabalik ang kanyang mukha ng isang nagdadalam hating ina. Mara, salamat sa Diyos at nakauwi ka, ang sabi ni Clarice habang sinusubukang yakapin si Mara. Napakasakit ng nangyari sa lolo at lola mo. Lahat tayo ay nagdadalamhati. Dahan-dahang lumayo si Mara mula sa yakap ng kanyang ina. Ang kanyang tingin ay malamig, seryoso at puno ng malalim na pagtatanong. Bilang isang mag-aaral ng forestry sa Baguio, alam niya ang lupain ng Sagada. Hindi siya naniniwala na ang kanyang lolo Ernesto na pamilyar sa bawat bato ng bundok na ito ay kusang pupunta sa mapanganib na daan sa gitna ng bagyo. Nasaan si Papa? Ang tanging tanong ni Mara, malamig ang kanyang boses. Pumasok si Mara sa kusina at nakita ang kanyang ama na nakaupo sa tabi ng mesa. Si Gabo ay nakatitig sa kanyang baso ng kape, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang kanyang balikat ay nakayuko at ang kanyang katawan ay tila bumagsak ng husto sa loob lamang ng ilang araw. Papa? Ang tawag ni Mara habang lumalapit at humahawak sa nanginginig na kamay ng kanyang ama. Tumingin si Gabo sa kanyang anak at sa isang sandali nakita ni Mara ang matinding takot at pagsisisi sa mga mata ng lalaki. Mara, mabuti at narito ka na. Ang lolo mo, hindi natapos ni Gabo ang kanyang sasabihin dahil sa bara sa kanyang lalamunan. Naramdaman ni Mara ang kakaibang bigat sa loob ng bahay. Alam niyang may isang malaking lihim na itinago ang kanyang mga magulang. Nang sumapit ang hapon, pumasok si Clarice sa banyo upang maligo. Lihim na pumasok si Mara sa silid tanggapan kung saan nakabukas ang laptop ng kanyang ina sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang puso ay dahan-dahang tumitibok ng mabilis habang inilalagay ang kanyang mga daliri sa keyboard. Sa tabi ng laptop, nakita ni Mara ang isang maliit na piraso ng papel na nakasingit sa isang lumang notebook. Ito ang lumang resibo ng matrisyula noong unang taon niya sa kolehiyo sa Baguio. May nartasulat doon na sulat kamay ng kanyang lola Belen. Para sa pag-aaral ng aming mahal na apo, mag-aral kang mabuti upang maprotektahan mo ang kagubatan. Ang paghawak sa papel na yon ay nagdala ng matinding pighati at nagpatibay sa kanyang loob na hanapin ang katotohanan. Mabilis na binuksan ni Mara ang mga email folder ng kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang nanlaki sa matinding pagkabigla habang binabasa ang mga blueprint ng Cloud Paradise Resort. Hindi ito maaari, ang bulong ni Mara habang nanginginig ang kanyang mga labi. Ang blueprint ay nagpapakita na ang wastewater mula sa golf course at swimming pool ng resort ay direktang ididirekta sa ilalim ng lupa sa mismong bukal ng tubig na pinagmumulan ng inuming tubig ng buong baryo.
Ang proyektong ito ay tuluyang lalasunin ang buhay ng 40 pamilya sa Sagada para lamang sa karangyaan ng resort. Hindi lamang yon. Nakita pa ni Mara ang isang folder na may pamagat na Gabo's Debt Insurance Strategy. Sa loob nito may mga dokumento na nagpapakita na ang mga utang ni Gabo ay sadyang pinalaki sa pamamagitan ng mga peking loan contract upang pilitin ang lalaki na sumang-ayon sa plano. Ang matinding galit at pagkabigo sa kanyang sariling ina ay gumapang sa buong katawan ni Mara. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa keyboard habang napagtatanto ang sukdulang kasamaan ng pamilyang kanyang kinalakihan. Sa ilalim ng mesa ni Clarice, napansin ni Mara ang isang maliit na kulay itim na USB flash drive na nakadikit gamit ang isang tape sa ilalim ng kahoy. Bago pa man niya maabot ang USB, ang tunog ng pagkabukas ng pinto ng banyo sa kabilang panig ng koridor ay narinig. Mabilis na ibinalik ni Mara ang screen ng laptop sa dating posisyon nito, ngunit bago pa man siya makatayo mula sa upuan, naramdaman niya ang isang malamig at marahang paghawak ng kamay sa kanyang balikat. Nakatayo si Clarice sa kanyang likod, ang kanyang buhok ay basa pa, at ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretsyo sa mukha ng kanyang anak. Nakatitig si Clarice sa kanyang anak. Ang kanyang kamay ay nananatiling nakapatong sa balikat ni Mara. Ang lamig ng kanyang basang buhok ay tila nagpadagdag sa tensyon sa loob ng silid. "Anong ginagawa mo sa laptop ko, Mara?" Ang tanong ni Clarice, seryoso ang kanyang boses, ngunit may kasamang pilit na lambing. Mabilis na humarap si Mara. Pilit na pinatitigas ang kanyang muka upang hindi makita ng kanyang ina ang panginginig ng kanyang puso. "Gusto ko lang po sanang tingnan ang mga lumang larawan ni na lolo at lola sa email mo, Mama. Baka may magamit tayo para sa pampublikong lamay?" Tinitigan siya ni Clarice ng ilang segundo bago dahan-dahang binitawan ang kanyang balikat. Ganun ba? Sige, mamaya ko na lang ipapakita sa'yo. Kailangan ko nang ayusin ang mga gamit ko para sa pagpupulong kay Attorney Manolo bukas. Nang lumabas si Clarice mula sa kwarto, pinakawala ni Mara ang hiningang kanina pa niya pinipigil. Mabilis siyang pumasok sa silid ng kanyang lolo Ernesto, isang tahimik na silid na puno ng mga lumang libro ng kuryente at mga wire. Sa ibabaw ng maliit na lamesa sa tabi ng bintana, nakalagay ang isang lumang shortwave radio na naiwan doon. Isinarang maigi ni Mara ang pinto ng kwarto. Dahan-dahan niyang inikot ang dial ng radyo. Pilit na hinahanap ang frequency na madalas gamitin ng kanyang lolo noong araw para sa emergency. Ang static na tunog ng radyo ay mahina, ngunit regular sa gitna ng katahimikan ng gabi. Habang iniikot niya ang dial, isang mahina at bahagyang paos na boses ng isang matandang lalaki ang biglang narinig mula sa speaker ng radyo. Anong puno ang hindi nabubuwal ng hangin kundi ng sariling bunga? Napatigil ang kamay ni Mara sa dial. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding pagkabigla at pag-asa. Iyon ang paboritong bugtong na palaging itinatanong sa kanya ng kanyang lolo Ernesto tuwing gabi noong bata pa siya. Mabilis na pinindot ni Mara ang button ng mikropo sa gilid ng transceiver. "Puno ng kape, lolo? Puno ng kape. Buhay kayo! Buhay kayo, lolo!" Ang mga luha na kanina papinipigil ni Mara ay tuluyang pumatak sa kanyang mga pisngi. Bumabasa sa ibabaw ng dial ng radyo habang hinahawakan niya ang speaker gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay. "Mara, aking apo," ang narinig na boses mula sa kabilang linya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang boses ni Ernesto ang narinig niya, kundi pati na rin ang mahina at maubo-ubong boses ni Belen. "Lumalaki ka ng mabait at matapang apo ko." "Lola, lolo, nasan kayo?" Ang umiiyak na tanong ni Mara. "Bakit hindi kayo bumalik? Bakit hinayaan niyo silang sabihing patay na kayo? Makinig ka sa akin, Mara." Ang seryosong boses ni Ernesto sa radyo. "Hindi pa kami pwedeng magpakita sa bayan. Si Clarice at si Manolo, marami silang gawa-gawang dokumento. Kung lalabas kami ngayon, gagamitin nila ang kanilang kapangyarihan upang ibuhos ang buong kasalanan sa iyong papa."
Kailangan nating mahanap ang mga dokumento sa opisina ni Manolo Dizon upang mailantad ang totoong utak ng krimeng ito. Tutulungan ko kayo, Lolo. Ang matatag na sagot ni Mara habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Ako ang magiging mga mata at taingan ninyo sa loob ng bahay na ito. Mag-iingat ka, Apo? Ang mahinang bulong ng kanyang lola Belen. Huwag mong hahayaang malaman ng iyong ina ang tungkol sa radyong ito. Bago pa man makasagot si Mara, ang tulog ng pagkabukas ng pinto ng kwarto ay narinig sa kanyang likuran. Mabilis na pumasok si Gabo sa loob ng silid. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding kaba habang nakatingin sa kanyang anak na hawak ang radyo na may buhay pang dalas ng transceiver. Napatigil si Gabo sa may pintuan nakatitig sa kanyang anak na hawak ang lumang radyo. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi niya maitago at ang kanyang mukha ay tila walang natitirang dugo. Mara! Ang mahinang tawag ni Gabo, ang kanyang boses ay puno ng takot. Sino? Sino ang kausap mo sa radyong yan? Mabilis na pinatay ni Mara ang dalas ng transceiver upang protektahan ang kanyang mga lolo at lola. Humarap siya sa kanyang ama nang may matatag ngunit malungkot na mga mata. Wala po, Papa. Sinusubukan ko lang pong ayusin ang mga lumang kagamitan ni Lolo Ernesto. Tumingin si Gabo sa radyo. Pagkatapos ay sa mukha ng kanyang anak bago dahan-dahang tumalikod at lumabas ng kwarto nang walang sinabing anuman. Ang kanyang katahimikan ay tila isang mabigat na pader ng lihim na patuloy na naglalayo sa kanila. Kinabukasan, pumunta si Mara sa palengke ng bayan sa ilalim ng dahilan ng pagbili ng mga gulay. Sa likod ng isang lumang tindahan ng kape, lihim niyang nakatagpo si Aling Cora. Mabilis niyang iniabot sa matandang komadrona ang isang envelope na naglalaman ng mga bank statement at kopya ng mga email na nakuha niya mula sa laptop ng kanyang ina. Ibigay mo po ito kina Lolo Aling Cora? Ang kaba at mabilis na bulong ni Mara habang tumitingin sa paligid. Ito ang mga patunay tungkol sa proyekto. Nang makabalik si Cora sa kanyang kubo, sa bundok dahan-dahang binuksan ni na Ernesto at Belen ang mga dokumento sa ibabaw ng lamesa. Sa tulong ng lumang lampara, sinuri ni Ernesto ang mga bank statement ng kanyang anak. Belen, tumingin ka rito, ang tawag ni Ernesto. Ang kanyang boses ay puno ng matinding pagtataka at galit. Ang mga dokumentong ito, ang sinasabing milyon-milyong utang ni Gabo na naging dahilan ng kanyang pagkadesperado ay hindi totoo. Ang mga loan contract na ito ay sadyang ginawa ng kumpanya ni Manolo Dizon upang manipulahin ang ating anak. Nanlaki ang mga mata ni Belen habang binabasa ang mga kasunduan. Ibig mong sabihin, niloko nila si Gabo upang pilitin siyang sumang-ayon sa pagkuha ng ating lupa. Opo, Belen, ang sagot ni Ernesto habang binubuksan ang isa pang email thread. At tingnan mo ito. Plano ni Clarice na iwanan si Gabo pagkatapos makuha ang unang malaking bayad mula sa dayuhang investor. May nakahanda na silang mga visa patungong abroad ni Manolo. Iiwan nila si Gabo na mag-isa upang gisingin ang lahat ng pananagutan sa batas kapag nagkaroon ng investigasyon. Ang matinding galit ay gumapang sa puso ni Ernesto bilang isang ama. Kailangan kong ipadala agad ang mga dokumentong ito kay Gabo. Kailangan niyang malaman na ang kanyang asawa ang mismong nagbaon sa kanya sa hukay. Kailangan ko siyang iligtas. Ngunit mabilis na tumayo si Belen, ang kanyang kamay ay dahan-dahang napahawak sa kanyang sariling dibdib habang ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pighati at pagtutol. Huwag, Ernesto. Ang umiiyak na sigaw ni Belen ang kanyang boses ay tila isang matalim na kutsil o sa loob ng maliit na kwarto. Naloko man si Gabo ng kanyang asawa. Ngunit siya ang mismong humawak sa susi. Siya ang nagtrangka ng pintong bakal ng tunnel habang umiiyak ako sa lamig. Walang pumilit sa kanyang iwan. Ang sarili niyang mga magulang sa dilim. Napatigil si Ernesto, nakatitig sa kanyang asawa na nanginginig sa matinding emosyon. Ang pagtataksil ng sariling dugo ay mas masakit pa kaysa sa panloloko ng ibang tao, Ernesto. Ang bulong ni Belen habang ang kanyang mga luha ay patuloy na bumabasa sa kanyang mga pisingi. Kailangan niyang magbayad sa batas.
Kailangan niyang gisingin ang katotohanan sa pamamagitan ng sarili niyang pagdurusa. Sa kabilang dako sa bayan ng Sagada, lihim na naglalakad si Mara sa gilid ng opisina ni Attorney Manolo Dizon upang maghanap ng iba pang patunay. Ngunit bago pa man siya makalapit sa pinto, isang malakas at malamig na kamay ang humawak sa kanyang braso mula sa likuran. Nakatayo si Manolo sa kanyang gilid. Ang kanyang muka ay may nakakatakot na ngiti habang nakatitig sa nanginginig na dalaga. Anong ginagawa mo rito sa opisina ko, Mara May? Kailangan ka bang ipaliwanag sa akin? Ang ulan sa labas ng kubo ni Aling Cora ay patuloy na pumapatak sa mga dahon ng puno ng pine, lumilikha ng isang mabagal at malungkot na ritmo sa gitna ng gabi. Sa loob, ang maliit na silid ay pinainit ng apoy mula sa kalan, ngunit ang hangin sa pagitan nina Ernesto at Belen ay nananatiling mabigat at puno ng tensyon. Nakatayo si Belen, malapit sa bintana, ang kanyang mga kamay ay yakap ang kanyang sariling balikat habang nakatitig sa dilim ng kagubatan. Sa ibabaw ng lamesa, ang mga dokumento ng peking utang ni Gabo ay nakalatag pa rin mukhang mga saksi sa pagkawasak ng kanilang pamilya. Hindi ko kayang tanggapin, Ernesto. Ang mahina ngunit basag na boses ni Belen. Ang bawat piraso ng papel na yan ay nagpapaalala sa akin kung paano tayo itinapon ng sarili nating anak. Pinalaki natin siya ng may pagmamahal. Tuwing may sakit siya nung bata pa siya, hindi ako natutulog upang bantayan ang kanyang hininga. Ngunit sa isang gabi lang, binaliwala niya ang lahat para sa pera. Lumapit si Ernesto sa kanyang asawa. Ang kanyang muka ay may mga bagong kulubot ng pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malalim at puno ng pag-unawa. Kinuha niya ang kanyang lumang panyo mula sa bulsa at dahan-dahang pinunasan ng luha na muling pumatak sa pisingi ni Belen. Belen, makinig ka sa akin, ang malumanay na sabi ni Ernesto habang hinahawakan ng malamig na kamay ng kanyang asawa. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kalimutan ng kasalanan ni Gabo o takpan ng kanyang mga maling gawa. Ang pagpapatawad ay para sa ating sariling mga puso upang hindi tayo mabuhay sa ilalim ng bigat ng galit at dusa. Ngunit ang pagpapatawad ay iba sa pananagutan. Kailangang harapin ni Gabo ang parusa ng batas upang malinis ang kanyang kaluluwa sa kasalan ng kanyang ginawa. Naupo si Aling Cora sa tabi ng kalan dahan-dahang inilalagay ang ilang piraso ng kahoy sa apoy upang mapanatili ang init ng silid. Tumingin siya kay Belen nang may malalim na pakikiramay. Tama si Ernesto, Belen. Ang mahinang pananalita ni Cora ang kanyang boses ay may kasamang bigat ng sarili niyang nakaraan. May anak din ako noong araw. Nung nagsimula siyang magnakaw at gumawa ng masasamang bagay, palagi ko siyang pinagtatakpan dahil sa labis kong pagmamahal bilang ina. Iniisip ko noon na pinoprotektahan ko siya. Ngunit ang pagtatakip ko ang lalong nagtulak sa kanya sa madilim na landas hanggang sa mamatay siya sa isang labanan sa ibang bayan nang wala ako sa kanyang tabi. Huwag mong gawin ang pagkakamaling nagawa ko, Belen. Ang mga salita ni Cora ay tila isang malakas na hampas sa puso ni Belen. Tumingin siya sa apoy sa kalan at ang dusa sa kanyang puso ay dahan-dahang napalitan ng isang matatag na pagtanggap. Naalala niya ang kanyang tungkol, hindi lamang bilang ina ni Gabo, kundi bilang tagapangalaga ng buhay ng buong baryo na umaasa sa bukal ng tubig sa kanilang lupa. Kung ganon! Ang bulong ni Belen habang pinipiga ang panyo sa kanyang kamay. Haharapin natin siya, hindi bilang mga magulang na magtatakip sa kanyang kasalanan, kundi bilang mga saksi ng katarungan. Opo, Belen, ang matatag na sagot ni Ernesto habang niyayakap ng bahagya ang kanyang asawa. Yan ang totoong paraan ng pagmamahal sa kanya. Habang nagpapasya ang dalawa sa loob ng kubo, si Gabo naman ay lihim na naglalakad sa madilim na landas paakyat sa bundok malayo sa opisina ng kanyang asawa. May isang lihim na plano si Gabo na hindi alam ni Clarice, isang plano na nanggagaling sa kanyang nagigising na konsensya. Bumalik si Cora sa loob ng silid matapos tingnan ng radyo sa tabi ng window. Ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso. Ernesto, Belen, makinig kayo.
ang sabi ni Cora habang itinuturo ang speaker ng radyo. May balita mula sa bayan. Opisyal ng itinakda ni na Clarice at Manolo ang groundbreaking ceremony ng Cloud Paradise Resort sa susunod na 2 araw sa mismong pampublikong plaza ng Sagada. Naroroon ang mga mamamahayag at ang pinanapirmahan ng kontrata. Tumingin si Ernesto kay Belen sa ilalim ng liwanag ng apoy mula sa kalan. Ang 2 araw na natitira ay ang magiging huling pagkakataon upang ihanda ang kanilang sarili sa pinakamalaking paghaharap sa kanilang buhay. Umakay ka sa tuktok ng bundok na yun din, Gabo? Ang galit at seryosong utos ni Clarice habang itinutulak ang susi ng lumang jeep sa kamay ng kanyang asawa. Nahanap ng mga tao ni Manolo ang pinagmumula ng signal ng radyo. Nanggagaling ito sa lumang repeater station kung saan dating nagtatrabaho ang tatay mo. Sirain mo ang lahat ng kagamitan doon upang matapos na ang pambubuskang ito. Nakatitig si Gabo sa susi sa kanyang kamay. Ang kanyang puso ay puno ng matinding pag-aalinlangan, ngunit sa ilalim ng matalim na tingin ni Clarice, wala siyang nagawa. Kundi sumunod. Pinandar ni Gabo ang sasakyan pakyat sa liblib na bahagi ng bundok ng Sagada. Ang daan ay maputik madulas, ang pinaliligiran ng makapal na sung na tila nagpapabigat sa bawat metro ng kanyang pag-akyat. Nang makarating siya sa tuktok, nakita niya ang maliit at lumang konkreto na gusali ng repeater station, isang lugar kung saan dinala siya ng kanyang ama noong bata pa siya upang ituro ang sining ng komunikasyon sa radyo. Dahan-dahang binuksan ni Gabo ang pinto. Ang loob ng silid ay puno ng alikabok, mga lumang wire at mga kagamitang dekada na ang tanda. Ang amoy ng lumang bakal at tuyong pine leaves ay pumasok sa kanyang mga dinalang alaala. Naglakad siya patungo sa lumang kahoy na mesa kung saan madalas maupo ang kanyang ama noon. Sa ibabaw ng mesa, sa gitna ng makapal na alikabok, ay may isang bagay na bago at malinis na nakalatag doon. Nanlaki ang mga mata ni Gabo at ang kanyang buong katawan ay nanginginig habang lumalapit. Iyon ang kanyang kauna-unahang relo, ang gintong relo na ibinigay sa kanya ng kanyang ama nung araw na naging inhinyero siya. Ang relo ang nawawala mula sa kahon sa ilalim ng bodega ng kanilang bahay kahapon. Sa tabi ng relo may isang maliit na piraso ng papel na may sulat kamay ng kanyang ama na si Ernesto. Dahan-dahang kinuha ni Gabo ang papel at binasa ang nakasulat doon gamit ang nanginginig na boses. May oras pa para sabihin ang katotohanan, Gabo. Ngunit ang oras ay hindi naghihintay magpakailanman. Ang bawat kataga sa papel ay tila isang malakas na tamsing humila sa natitirang depensa ng puso ni Gabo. Ang katotohanang buhay ang kanyang mga magulang, at alam ang bawat kasala ng kanyang ginawa ay tuluyang nagpabagsak sa kanyang kalooban. Tumingin siya sa likod ng pinto ng silid at nakita ang isang lumang jacket ng kanyang ama na nakasabit pa rin dun, puno ng alikabok ng nakaraan. Nilapitan ito ni Gabo, isinubsob ang kanyang muka sa magaspang na tela at niyakap ito ng napakahigpit. Ang kanyang mga luha ay patuloy na dinaloy sa kanyang mga pisingi habang umiiyak siya ng walang anumang tunog sa gitna ng malamig at tahimik na silid. Nang iangat niya ang relo mula sa mesa upang isuot ito, napansin niya ang isang maliit na kulay pilak na susi na nakatago sa ilalim ng relo. Isang susi na may pamilyar na tatak ng safe sa opisina ni Clarice. Lihim na inilagay ng kanyang ama ang susing yun doon upang bigyan siya ng pagkakataong mahanap ang katotohanan. Bago pa man niya maitago ang susi sa kanyang bulsa, ang mahinang tunog ng makina ng sasakyan ay narinig mula sa labas ng gusali. Mabilis na sumipat si Gabo sa bintana at nakita ang sasakyan ni Clarice na paparating na sa tuktok ng bundok upang siya ay sundan. Dahan-dahang tumiktak ang lumang relo sa kanyang kamay, ang maliit na tunog nito ay tila isang babala ng oras na mabilis na nauubos para sa kanyang pagpili. Mabilis na itinago ni Gabo ang gintong relo at ang maliit na kulay pilak na susi sa loob ng kanyang medyas bago tuluyang bumukas ang pinto ng repeater station.
Pumasok si Clarice, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anumang bakas ng sabotahe. Nagawa mo ba, Gabo? Ang tanong ni Clarice, nakataas ang kanyang kilay habang nakatingin sa kanyang asawa. Sinira mo ba ang lahat ng radyo rito? Humarap si Gabo, pilit na pinatitigas ang kanyang boses upang hindi nito marinig ang pang-ininig ng kanyang puso. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na magsisinungaling siya kay Clarice upang protektahan ang kanyang mga magulang. Opo, Clarice. Ang pagsisinungaling ni Gabo habang itinuturo ang ilang lumang wire na sadyang pinutol niya sa sahig. Sira na ang lahat. Wala nang signal na nanggagaling sa lugar na ito. Tumingin si Clarice sa mga wire bago dahan-dahang tumango ng may kasiyahan. Mabuti, bumaba na tayo. Bukas ay gaganapin na ang groundbreaking ceremony. Kailangan nating maging handa. Nang sumapit ang hating gabi sa kanilang bahay, nang marinig ni Gabo ang regular at malalim na hininga ni Clarice na nagpapatunay na ito ay tulog na dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng sahig na kahoy ay ginawa niya ng may matinding kaba at pagmamadali. Lihim siyang pumasok sa opisina ni Clarice. Ginamit niya ang liwanag ng kanyang telpon o upang hanapin ang maliit na safe sa ilalim ng lamesa. Inilabas niya ang kulay pilak na susi mula sa kanyang medya at dahan-dahang inikot ito sa lock ng safe. Ang pinto ng safe ay dahan-dahang nabuksan nang walang anumang ingay. Sa loob, nakita ni Gabo ang isang makapal na folder na naglalaman ng pinal na kontrata ng bentahan sa dayuhang kumpanya. Nang buksan niya ang mga pahina ng kontrata, ang matinding pait at galit ay gumapang sa buong katawan ni Gabo. Ang kontrata ay malinaw na nagpapakita na ang lahat ng pera mula sa investor ay ididirekta sa isang pribadong account sa ibang bansa na nakapangalan lamang kina Clarice Salcedo at Manolo Dizon. May isa pang kasunduan sa ilalim na naglalarawan na si Gabriel Salcedo bilang nag-iisang inhinyero at tagapamahala ng lupa ang siyang nag-iisang gising at may buong pananagutan sa batas kapag nagkaroon ng anumang anomalaya sa proyekto. Niloko mo ako, Clarice. Ang mahinang usal ni Gabo habang nanginginig ang kanyang mga labi, ang kanyang mga luha ng matinding pagkabigo ay dahan-dahang pumatak sa ibabaw ng kontrata. Ibinigay ko ang lahat, pati ang buhay ng mga magulang ko. Pero ginawa mo lang akong pain. Papa? Ang mahinang tawag ni Mara mula sa pintuan ay nagpatigil sa hininga ni Gabo. Mabilis na humarap si Gabo, pilit na itinago ang mga papel. Ngunit nang makita niya ang malulungkot at mapagkalingang mga mata ng kanyang anak, tuluyan ang nawala ng lakas ang lalaki. Napaupo si Gabo sa sahig, tinakpan ang kanyang mukha, gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay at umiyak ng walang pagpigil sa harap ng kanyang anak. Mara, patawarin mo ako, anak. Ang hikpi ni Gabo, ang kanyang boses ay puno ng pagkawasak ng isang ama na nakatayo sa harap ng sarili niyang kahihiyan. Niloko nila ako. Wala akong mukhang maihaharap sa lolo at lola mo. Lumapit si Mara, dahan-dahang lumuhod sa tabi ng kanyang ama at hinawakan ang nakayukong ulo ni Gabo. May oras pa para gumawa ng tama, Papa, ang bulong ni Mara. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa sa gitna ng pagkawasak. Bukas sa groundbreaking ceremony, may pagkakataon ka pa upang sabihin ang katotohanan sa buong bayan. Pakiusap, Papa. Maging ama ka naman sa akin sa pagkakataong ito. Inilagay ni Mara ang isang malaking puting envelope sa tabi ng kamay ni Gabo. Isang envelope na may opisyal na tatak ng korte ng bayan. Sa kabilang silid sa ibabaw ng nightstand sa tabi ng kama si Clarice ay dahan-dahang gumising dahil sa lamig ng hangin mula sa bintana. Kinapa niya ang ibabaw ng mesa upang hanapin ang kanyang telpo. Ngunit ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang napatigil nang mapansin niyang ang kanyang kulay pilak na susi sa safe ay wala na sa kinaroroonan nito. Ang pampublikong plaza ng Sagada ay napuno ng makukulay na bulaklak, malalaking tarpaulin ng Cloud Paradise Eco Resort at maingay na musika. Ang mga mamamahayag mula sa iba't ibang pahayagan at pampublikong istasyon ng radyo ay nakatutok ang kanilang mga kamera sa gitna ng malaking entablado.
Nakatayo si Clarice sa gitna ng entablado, suot ang isang mamahaling puting terno. Ang kanyang muka ay puno ng matinding sigla at kapaimbabawan habang kumakaway sa mga tao sa plaza. Sa kanyang tabi ang attorney na si Manolo Dizon ay abala sa pakikipag-usap sa mga opisyal ng bayan at sa kinatawa ng dayuhang kumpanya na may hawak na isang itim na folder. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa makasaysayan araw na ito, ang pahayag ni Clarice sa harap ng mikropo, na ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong plaza sa tulong ng malalaking pampublikong speaker. Ang proyektong ito ay ang pinal na pangarap ng aking mga biyenan na sina Ernesto at Belen Salcedo. Ang kanilang pagkawala ay isang malaking sugat sa aming puso, ngunit ang resort na ito ang magiging simbolo ng kanilang pagmamahal sa bayan ng Sagada. Sa gilid ng plaza, ang isang matandang magsasaka mula sa ibabang bahagi ng baryo ay nakatayo habang hawak ang isang basong walang laman na tubig. Nakatitig siya sa malaking tarpaulin ng resort kung saan nakalarawan ng isang malaking swimming pool at golf course habang ang kanyang sariling bukid ay natutuyo dahil sa kawalan ng patubig. Ang pahayag ni Clarice ay tila isang malupit na pambubuska sa katotohanang kinakaharap ng mga simpleng mamamayan. Nakatayo si Gabo sa sulok ng entablado, suot ang isang itim na barong Tagalog. Ang kanyang mukha ay namumutla, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa semento at ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang katawan ay mahigpit na nakakapit sa isang puting envelope na naglalaman ng mga totoong kontrata. Sa likod ng plaza, sa loob ng pampublikong sound booth ng bayan, nakaupo si Mara. Sa kanyang paanan, nakalagay ang lumang shortwave transmitter ng kanyang lolo Ernesto na ikinabit niya sa pangunahing linya ng audio system ng plaza. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa kaba habang nakatitig sa kanyang orasan. At nayon, ang masiglang announcement ng host sa entablado, saksihan natin ang opisyal na pirmahan ng pinal na kontrata sa pagitan ng pamilya Salcedo at ng ating mga dayuhang investor. Inilabas ng dayuhang investor ang kanyang gintong bulpen mula sa bulsa. Inilatag ni Manolo ang kontrata sa ibabaw ng mesa sa harap ng mga kamera. Si Clarice ay mabilis na kumuha ng isa pang bulpen, pilit na ipinapakita ang kanyang malaking ngiti sa mga photographer. Dahan-dahang itinapat ng investor ang dulo ng bulpen sa ibabaw ng papel upang ilagay ang kanyang pirma. Ang tensyon sa buong plaza ay umabot sa pinakamataas na antas. Ngunit bago pa man madampi ng gintong bulpen ang papel, ang lahat ng ilaw at mga ilaw sa entablado ay biglang namatay. Ang malakas na musika ay tuluyang naputol na nag-iwan sa buong plaza sa isang biglaang at nakatatakot na katahimikan. Ang gintong ballpen sa kamay ng investor ay nabitawan at nahulog sa wooden floor ng entablado dahil sa matinding pagkabigla. Ano ang nangyayari? Nasaan ang kuryente? Ang galit na sigaw ni Clarice habang tumitingin sa paligid. Sa kabilang dulo ng plaza sa gitna ng makapal na tao, isang misteryosong tao ang nakatayo. Nang tahimik ang kanyang muka ay nakatabon sa ilalim ng isang malaking itim na payong sa kabila ng liwanag ng araw. Bago pa man makagalaw ang mga tagapag-alaga ng seguridad sa entablado, ang malalaking speaker ng plaza ay muling nagkaroon ng kuryente. Isang matalim at mabigat na static noise ang umalingaw-ngaw sa buong bayan bago ito pinalitan ng isang pamilyar at nakapanindig balahibong boses na nanggaling sa loob ng isang yungib. Ang buong plaza ng Sagada ay naging sobrang tahimik habang ang malalaking pampublikong speaker ay naglalabas ng isang malinaw at nakakagulat na audio recording. Kapag nabaon sila ng guho, walang sinumang makakahanap sa kanila. Kunin mo na ang mga gamot nila. Ang boses na iyon ay walang iba kundi ang boses ni Clarice Salcedo. Ang malamig at walang awang tono nito ay umaling-aw sa bawat sulok ng plaza na nagpaatras sa mga mamamahayag at nagpanga-nga sa daan-daang taong baryo na nakatayo doon. Ano yan? Patain niyo ang tunog na yan! Ang hysterical na sigaw ni Clarice habang patakbong pumupunta sa gilid ng entablado upang putulin ang mga wire ng speaker.
Ngunit ang abogado na si Manolo Dizon ay namumutla na rin sa takot. Clarice, hindi sa audio system ng entablado nanggagaling ang tunog. Naka-broadcast ito sa pampublikong emergency tower ng buong bayan. Bago pa man makagawa ng anumang hakbang, ang dalawaang boses ni Gabo ay sumunod na narinig mula sa mga speaker. Wala nang babalik para sa inyo. Kasunod ng mga salitang iyon ay ang mabigat na tunog ng bakal na pintuan na isinasara at ang pagtrangka ng kadena sa gitna ng hagupit ng bagyo. Ang mga tao sa plaza ay nagsimulang mag-ingay sa matinding galit at pagkabigla. Ang mga mamamahayag ay mabilis na itinutok ang kanilang mga camera sa mukha ni Clarice at Manolo na ngayon ay wala nang maipakitang anumang kapaimbabawan. Sa gitna ng kaguluhan si Gabo ay dahan-dahang humakbang patungo sa gitna ng entablado. Kinuha niya ang mikropono mula sa stand, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at matinding pighati. Totoo ang lahat ng narinig ninyo? Ang umiiyak na pahayag ni Gabo sa harap ng buong bayan. Ako ay isang masamang anak. Inilagay ko ang aking mga magulang sa ilalim ng lupa dahil sa takot at kabaliwan sa pera. Inilabas ni Gabo ang mga totoong kontrata mula sa kanyang barong at itinapon ito sa gitna ng entablado. Niloko rin ako ng sarili kong asawa at ng abogadong ito ang resort na ito ay gawa-gawa lamang upang agawin ang tubig ng bayan at takasan ang kanilang mga krimen. Lumabas si Mara mula sa sound booth at pumasok sa entablado. Ikinabit niya ang kanyang laptop sa malaking screen sa likod ng entablado na nagpakita ng totoong mapa ng tubig na sisirain ng resort para sa golf course. Tingnan ninyo ang katotohanan, ang sigaw ni Mara sa mga taong baryo. Ang tubig na ininom ng ating mga pamilya ay lalasunin ng proyektong ito. Ang galit ng mga tao sa plaza ay sumabog. Ang mga magsasaka at mamamayan ay nagsimulang magalit binabato ng mga basurang plastik at bote sina Clarice at Manolo habang sinusubukan ng dalawa na tumakas patungo sa likod ng entablado. Si Manolo ay mabilis na tumakbo sa gitna ng kaguluhan upang magtago. Ngunit sa gitna ng matinding ingay at kaguluhan sa plaza, ang lahat ng tao ay biglang napatigil at nadikit ang tingin sa dulo ng gitnang daanan. Dahan-dahang naglalakad paitaas sa gitna ng crowd sina Ernesto at Belen Salcedo. Sila ay nakasuot ng simpleng damit na magsasaka. Ang kanilang mga mukha ay may mga bakas pa ng sugat at pagod mula sa kanilang pagtakas sa tunnel, ngunit ang kanilang tayo ay puno ng dignidad at katatagan. Walang anumang galit sa kanilang mga mata, tanging malalim na pighati at katarungan lamang. Ang buong plaza ng Sagada ay tuluyang natahimik. Ang mga mamamahayag ay napatigil sa pagkuha ng larawan habang ang mga tao sa baryo ay dahan-dahang nag-iiyakan sa matinding emosyon nang makitang buhay ang dalawang matandang itinuring na nilang mga magulang ng bayan. Napatitig si Gabo sa kanyang mga magulang. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig at ang mikropono sa kanyang kamay ay dahan-dahang nahulog sa wooden floor ng entablado. Dahan-dahan siyang bumaba sa entablado at lumuhod sa putikan sa paanan ng kanyang ama. Itinataas ang kanyang nanginginig na mga kamay habang umiiyak ng walang pagpigil. Nakatitingas ang buong plaza ng Sagada sa lalaking nakaluhod sa putikan sa ibaba ng entablado. Si Gabo ang kaisa-isang anak ni na Ernesto at Belen Salcedo ay umiiyak nang walang pagpigil ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa basang lupa habang nakatunganga sa paanan ng kanyang mga magulang. Amang, inay! Ang hikbi ni Gabo, ang kanyang boses ay basag at puno ng matinding pighati. Patawarin niyo ako. Hindi ako nararapat na maging anak ninyo. Dahan-dahang iniangat ni Gabo ang kanyang kamay upang magmano sa kanyang ama tulad ng itinuro sa kanya noong bata pa siya. Ngunit bago pa niya mahawakan ang kamay nito, muli niyang ibinaba ang kanyang braso. Hindi niya kayang tumingin ng diretso sa kanyang mga magulang. Sobrang bigat ng pagsisisi sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat tumanggap ng kanilang pagmamahal patapos ang lahat ng kanyang nagawa. Tumingin si Ernesto sa kanyang anak. Ang mga luha sa kanyang sariling mga mata ay dahan-dahang pumatak, ngunit ang kanyang muka
ay nananatiling matatag. Lumuhod si Ernesto sa putikan upang pantayan ang antas ng kanyang anak at marahang inilagay ang kanyang magaspang na kamay sa balikat ni Gabo. "Gabo, anak ko!" ang malumanay. Ngunit matatag na sabi ni Ernesto, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa gitna ng tahimik na plaza. "Pinatatawad kita sa puso ko. Pinatatawad ka namin ng inay mo upang hindi mapuno ng galit at pighati ang natitirang mga araw ng aming buhay. Ngunit ang pagpapatawad sa puso ay hindi nangangahulugang pagtakip sa kasalanan. Ang parusa ng batas ay kailangan mong harapin ng may katapangan upang maging malinis ang iyong kaluluwa." Tumingin si Belen sa kanyang anak at sa kabila ng matinding sugat sa kanyang puso, inilabas niya ang kanyang lumang panyo mula sa bulsa at maingat na inilagay ito sa basang kamay ni Gabo upang punasan ng putik at luha sa muka nito. Sa kabilang bahagi ng plaza, ang mga pulis ng bayan ay mabilis na humarang kina Clarice at Manolo Dizon na sinusubukang tumakas sa likod ng mga gusali. Inilagay ng mga awtoridad ang mga bakal na gawa sa piring sa mga kamay ni na Clarice at Manolo sa ilalim ng mga abla ng fraud, falsification of public documents, at attempted murder. Si Clarice ay patuloy na sumisigaw at nagrereklamo, ngunit wala nang sinumang nakikinig sa kanyang mga salita. Humarap ang chief ng pulisi kay Gabo. Si Gabo ay dahan-dahang tumayo mula sa putikan. Itinaas ang kanyang dalawang kamay at kusa na ipinagapos ang mga ito sa mga awtoridad ng walang anumang pagtutol. "Handa na po akong magbayad sa batas," ang mahinang sabi ni Gabo habang nakatitig sa mga mata ng kanyang ama at ng kanyang anak na si Mara. Bago isakay si Gabo sa sasakyan ng pulisya, tumingin siya kay Mara at pilit na ngumiti sa gitna ng kanyang mga luha. Sa panloob na bulsa ng jacket ni Mara, nakatago ang isang huling sulat na lihim na isinulat ni Gabo kagabi. Isang sulat na naglalaman ng kanyang buong pag-amin at pagpapadala ng lahat ng natitira niyang ari-arian sa pampublikong kooperatiba ng bayan. Isinarang maigi ng pulis ang pinto ng sasakyan. Sa loob ng kotse, habang lumalayo ito mula sa plaza, mahigpit na hinawakan ni Gabo ang lumang panyo ng kanyang ina sa kanyang mga kamay, nakakaramdam ng unang patak ng kapayapaan sa kanyang puso sa kabila ng pagharap sa bilangguan. Sa plaza, ang buong mamamayan ng Sagada ay dahan-dahang lumapit at pinalibutan sina Ernesto at Belen. Ang mga matatanda at kabataan ay nagpapasalmart ng may mga luha sa kanilang mga mata habang ang tubig sa bukal ng kanilang lupa ay nananatiling ligtas at malinis para sa buong bayan. Ilang buwan ang mabilis na lumipas matapos ang makasaysayang araw sa pampublikong plaza ng Sagada. Ang simoy ng hangin sa kabundukan ay muling naging sariwa at ang amoy ng namumulaklak na mga puno ng kape ay pumuno sa buong baryo. Sa tulong ng mga pampublikong abogado at mampamahalaang lokal opisyal, nanilagdaan ni na Ernesto at Belen Salcedo ang mga dokumento na naglilipat sa 10 ektaryang lupain at sa bukal ng tubig patungo sa isang community land trust. Ang titulong ito ay protektado ng batas at hindi kailanman mabebenta maisangla o maagaw ng anumang pribadong kumpanya. Ang tubig ay nanatiling libre at pampubliko para sa lahat ng mamamayan ng Sagada. Sa gitna ng baryo, ang lumang pampublikong gripo ay muling binuksan. Ang malinis, malamig at kristal na tubig mula sa ilalim ng lupa ay patuloy na dumaloy sa semento. Ang mga bata sa baryo ay masayang naglalaro sa ilalim ng patak ng tubig habang ang mga kababaihan ay muling nagtitipon upang kumuha ng inuming tubig para sa kanilang mga pamilya. Si Mara, matapos makapagtapos ng kanyang pag-aaral sa Baguio, ay bumalik sa Sagada upang pamunuan ang pampublikong kooperatiba ng kape. Sa ilalim ng gabay ng kanyang lolo Ernesto at lola Belen, isinaayos niya ang sistema ng pagtatanim at pagbebenta ng kape upang makinabang ang bawat magsasaka sa bayan. Isang hapon, binisita ni Mara ang kanyang ama na si Gabo sa pampublikong bilangguan ng lalawigan. Sa loob ng silid-dalaw, nakita ni Mara ang kanyang ama na nakasuot ng simpleng orange na damit. Ngunit sa pagkakataong ito,
Ang muka ni Gabo ay wala ng bakas ng takot o panggigipit. Ang kanyang mga mata ay payapa at ang kanyang mga kamay ay abala sa paggawa ng mga kahoy na handicraft na ibinebenta upang makatulong sa kooperatiba ng mga bilanggo. Papa, ang malambot na bati ni Mara habang nauupo sa tapat ng kanyang ama. Numiti si Gabo isang tapat at malinis na ngiti na matagal nang hindi nakikita ng kanyang anak. Salamat sa pagbisita, Mara. Kumusta ang lolo at lola mo? Maayod ba ang tubig sa baryo? Maayos na maayos po, Papa, ang sagot ni Mara habang inilalabas ang isang maliit na lalagyan ng paborito nitong kape. Pinapadala rin po ito ni Lola Belen para sa inyo. Tinitigan ni Gabo ang kape at ang kanyang mga mata ay dahan-dahang napuno ng luha ng pagpapasalamat. Sabihin mo sa kanila, araw-araw kong ipinagdarasal ang kanilang kalusugan. Ang pagdurusa ko rito sa loob ay walang pambayad sa sakit na naidulot ko, ngunit ang kapayapaan sa puso ko ngayon ang pinakamalaking regalo na natanggap ko. Sa kabilang dako ang abandonadong tunnel kung saan dating itinapon ng mag-asawa ay tuluyan ang isinaayos ng pamahalaan. Ang dating simbolo ng takot at pagtataksil ay ginawang isang makabagong disaster relief shelter at evacuation center para sa buong bayan tuwing may bagyo. Ang lumang repeater station sa tuktok ng bundok ay binuksan din muli. Isang bagong tower ng radyo ang itinayo doon upang maglingkod sa buong kabundukan. Isang gabi habang ang mga bituin ay kumikinang sa kalawakan ng Sagada, nakatayo sina Ernesto at Belen sa loob ng bagong pampublikong radio booth sa gitna ng bayan. Nakalagay sa ibabaw ng mesa ang kanilang lumang transceiver radio, ang aparating naging saksi sa kanilang paglalakbay mula sa dilim patungo sa liwanag. Inayos ni Ernesto ang mikropono sa kanyang harap habang si Belen ay nakatayo sa kanyang tabi, hawak ang kamay ng kanyang asawa. Handa na sila para sa unang pampublikong broadcast ng bagong istasyon ng radyo ng buong bayan. Ang liwanag ng umaga ay dahan-dahang sumisikat sa mga kabundukan ng Sagada, nagdadala ng gintong kulay sa mga dahon ng puno ng kape at sa hamog na nakapatong sa damuhan. Sa gitna ng bayan, ang bagong gusali ng pampublikong istasyon ng radyo ay nakatayo ng matatag pinaliligiran ng mga bulaklak at ng mga taong baryo na nagtitipon upang makinig sa unang opisyal na broadcast. Sa loop ng soundproof booth sa ibabaw ng isang espesyal na glass display case, nakalagay ang lumang transceiver radio ni na Ernesto at Belen Salcedo. Ang aparating yon na minsang naging saksi sa pinakamadilim na gabi ng pagtataksil sa ilalim ng ilog at tunnel, ay isa ng simbolo ng katatagan, katarungan at walang kapantay na pag-ibig ng magulang. Inilagay ni Ernesto ang kanyang mga daliri sa mixer ng soundboard. Sa kanyang tabi si Belen ay nakatayo ng may malawak na ngiti sa kanyang mga labi, habang si Mara ay nakaupo sa kabilang linya handang ipasa ang signal sa buong lalawigan. Inilapit ni Ernesto ang mikropono sa kanyang bibig at ang kanyang malalim malumanay at puno ng karunungang boses ay umalingaw-ngaw sa buong Sagada sa pamamagitan ng mga radio receiver sa bawat bahay bukid at palengke. Magandang umaga sa buong Sagada, ang simula ni Ernesto. Ang istasyong ito ay tinatawag nating himpilan ng pag-asa. Itinayo ito hindi upang ipaalala ang sakit ng nakaraan, kundi upang magsilbing paalala na ang katotohanan at ang pagmamahal sa kapwa ay hindi kailanman mabaon ng anumang bagyo o guho sa lupa. Kinuha ni Belen ang mikropono at idinagdag ang kanyang malambot na boses. Sa bawat pamilya na nakikinig na yung umaga, nais naming sabihin na ang totoong yaman ng isang tahanan ay hindi nasusukat sa malalaking ari-arian o sa dami ng salapi sa bangko. Ang tunay na yaman ay ang kakayahang magpatawad ang katapatan sa isa't isa at ang lakas ng loob na harapin ang katotohanan kahit gaano pa ito kamasakit. Sa pampublikong bilangguan ng lalawigan, nakatayo si Gabo sa tabi ng radyo sa pampublikong bulwagan. Habang naririnig niya ang mga boses ng kanyang mga magulang mula sa speaker, ang mga luha sa kanyang mga mata ay dahan-dahang pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga ito ay mga luha ng malalim na kapayapaan at pag-asa.
Alam niyang sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang parusa, ang kanyang kaluluwa ay malaya na sa kadena ng kasalanan. Sa kabilang dako, sina Clarice at Manolo Dizon ay patuloy na humaharap sa matagal na proseso ng katarungan sa loob ng bilangguan na iwan na walang anumang ari-arian o karangyaan matapos mabunyag ang lahat ng kanilang mga gawa-gawang dokumento at kasamaan. Ang katarungan ay tuluyang naipatupad ng buo at walang pabor. Ang tubig sa bukal ng Sagada ay patuloy na dumadaloy, malinis malamig at nagbibigay ng buhay sa bawat tahanan. Ang mga puno ng kape sa bukid ni na Ernesto at Belen ay muling namumunga ng masagana na pinangangalagaan ng bagong henerasyon sa ilalim ng pamumuno ni Mara. Tumingin si Ernesto sa kanyang asawa habang tinatapos ang kanilang broadcast sa radyo. Inabot niya ang kamay ni Belen at mahigpit itong hinawakan sa ilalim ng warm light ng studio. Sa bawat dilim ng bagyo na dumarating sa ating buhay, ang huling salita ni Ernesto sa radyo na umalingaw-ngaw sa buong kabundukan. Laging may dalang liwanag ang umaga. Basta't hindi natin iiwanan ang katotohanan at ang pagmamahal sa ating pamilya.